Nagbitiw na bilang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Poa. Nangyari yan sa gitna ng pagpuna sa mga umano'y bogus na resibong isinumite ng Office of the Vice President kaugnay ng gastos sa confidential funds. Narito ang report ni Marian Enriquez. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte at ang 7 pinatawag na opisyal ng OVP sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government kanina. Kaugnay pa rin ito sa kontrobersyal na confidential funds ng ahensya at ng Department of Education na dating hinawakan ni VP Sara. Kaya ang mga mambabatas medyo napupuno na raw. We will just reissue another subpoena. Huwag nyo naman kami nga hamunin ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Una nang hiniling ng Kamara sa DOJ na isyuhan na sana ng Immigration Lookout Bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Pero sabi ng komite, nakalipad na pa Amerika nitong Lunes ang Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Kinumpirma naman sa hearing ni Attorney Michael Poa na nag-resign na siya bilang spokesperson ni VP Sara. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga kongresista sa higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023, pinuna ng mga mambabatas ang anilay red flags sa mga tila bogus na resibong ipinasa ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa COA. Ang ilang resibo kasi na pinasa nila sa Commission on Audit nakapetsa noong 2023 kahit ginamit na pang-liquidate sa confidential funds noong 2022. Meron ding resibo na nauna pang na-issue noong November 2022 kahit December 2022 lang inilabas ang pondo. Depensa naman ng OVP, nagkamali lang daw sila ng sulat pero hindi ito bumenta dahil hindi isa kundi 158 na resibo ang may mali-maling petsa. This was a mistake that was committed after the fact. They were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. It could also be na these are ARs belatedly prepared. Bukod sa hindi tugmang mga petsa sa resibo, napansin din ang mga resibo na may questionabling mga pirma. Pinalalabas kasi na iba-ibang tao ang tumanggap ng pera base sa resibo. Pero tingin ng mga kongresista, isa ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Lemuel Ortonio ang pumirma sa mga ito. Dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa nung ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. There are only 2 things na pinuntahan yung pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dagdag lang po natin na pagkatapos po nangyari ng hearing, kagabi ay naglabas ng statement itong mismong opisina ng Vice President, Office of the Vice President of the Philippines. Sinabi nga nila na itong si Undersecretary Zulaika Lopez ay umalis nga daw po ng bansa. Ang kanyang biyahe ay November 4 to 16 pero sinasabi dito na personal daw ang biyahe nitong si Lopez at walang kinalaman sa kanyang trabaho sa OVP. Sinabi rin nila na nagsumite naman daw ng mga kaukulang dokumento si Lopez na kailangan para makalabas ng bansa at aprobado naman daw yan ni Vice President Sara Duterte. Sabi pa dito sa kanilang mahayag na ano man daw yung mga spekulasyon dito sa pag-travel nga nitong si Lopez ay unfounded o walang basehan at unnecessary, hindi na daw kailangan. Sana daw ay respetuhin yung privacy nitong si Yusek Lopez.